Hello, kamusta? Short tips lang po sa pagbili ng gitara. Number 1, isa po sa mga essential, dapat po ay meron siyang truss rod. Dahil ito po yung nagtutuwid ng ating masasamang ugali ng neck ng gitara. Makikita po siya is either sa headstock or sa heel ng neck. Ang purpose naman po nun, halimbawa yung neck po ng gitara nyo ay naka-backbow. Example po, meron po kayong nakitang gitarista na nagsosolo pero nakatingala siya sa langit. Kumbaga, hindi siya sa crowd nakatingin. Sa pagsosolo niya, pinifeel niya po talaga, kaya nakatingala siya sa langit, no? Halimbawa, ito yung neck, tapos nakaganon, back bow yun. At kung up bow naman po, sample naman po, lumuwas kayo ng Manila, napadaan kayo sa Skyway, di ba po, sa pag daan nyo, yung umpisa tuwid pero pataas na siya, nakaganon, up bow po yun. Yung number 2 naman po, dapat po hindi po kayo masusugatan pag tumipa kayo at nag-slide kayo sa second fret o kung sang fret man yan. Halimbawa ito, nag-slide po kayo, wala pong matalas. Ito po kasi refret na, kaya kung papansinin nyo ay merong sakto dun sa bindings, merong kulang. Kumbaga hindi pantay yung pagkagawa. Kaya pag tumipa ka o nag-slide ka, maaaring masugatan. Tsaka kung papansinin nyo guys, merong nakaangat. Tapos yung ginamit na glue, no? Ayan, no? Second hand po kasi to, kaya kailangan remedyoan. Pwede nyo rin guys isama yung chromatic scale. Pwede nyo gawin yan. Bawa yung pipindutin nyo yung mga fret. Bawa may string yan, tatry nyo yung chromatic scale, pipindutin nyo siya lahat isa-isa. Doon nyo kasi malalaman kung saan at may fret bass. Halimbawa dito sa C, sa third string, nag-chromatic ka, inabot ng fret bass, diba? Maririnig mo naman yun. Dun, yun yung ginagamit para ma-check kung may fret bass yung gitara. Dito pa rin tayo sa neck, no? Dapat wala dyan nakaangat. Dito po kung papansinin nyo, kasi maaaring matuluyan po yan. Kaya yun, huwag kayo mahihiya, lalo na pag sa chromatic scale, no? Kasi kung may fret bass yung gitara nyo, maaari siyang basic setup nung pinagbilal nyong music store, kung yun ay brand new. Yung number 3 guys, dapat ito pong bridge ay wala ring nakaangat. Kung papansinin nyo po, dito naman ay halos wala, pero pagdating dito sa ilalim ay merong konti. Ayan. Kaya pag nag standard po kayo ng tono dyan, maaari po yung matuluyan. Kung dito po ay nakaranas kayo ng physical na sakit, kasi pag nag-slide ka, maaari kang masugatan. Mahirap kasi hindi ka makatugtog. Dito naman ay financial. Kaya ayun, sana ma-apply nyo. Huwag kayong mahiya guys, mag-check. Kasi kung i-standard yung tono ng gitara nyo, yung tension po nun ay sa pagbanat nun, maaari po itong utay-utay na magalpak.
maaaring gawin yung E-flat tuning muna. Kasi 21 frets lang naman din to. 15, 17, 18, 19, 20, 21. Number 4 guys. Dapat tong body hindi siya lumolobo. Yung panahon po kasi natin dito sa Pilipinas ay pabago-bago. Minsan malamig, minsan mainit. Maaaring naapektuhan yung body ng gitara. Parang si Crush. Pabago-bago yung instant. Yun guys, huwag niyo kalimutan na itong truss rod, tsaka dapat hindi kayo nasusugatan pag nag-i-slide kayo, tas dito at wala nakaangat, and dito, at dapat ito ay hindi lumolobo. Pwede nyo ring i-check kasi itong pick guard nya tinatawag, tutuklap. Okay lang na din, pero maganda kasi hindi po yan na nakapix talaga. Maganda nakadikit ng maayos. Kasi hindi gaya sa electric. Merong pick up cover. Meron kang halimbawa, pwede kong pagpatungan ng daliri mo. Ito kasi wala. Kaya may ganyan para kahit pa paano gumanong kayo. Hindi dediretso yung daliri mo. Pwedeng dito lang. Tapos nagpa-plucking ka. Yun guys, sana ay meron po kayo natutunan at may apply nyo. Huwag sana kayong mahiya sa pag-check ng gitara kasi syempre pinaghirapan nyo rin yan, kumbaga libo-libo rin, kaya tiwala lang sa sarili. And syempre wag makakalimot kay Lord, lalo na kung nandiyan yung blessing. Yes, yun lang guys, stay grounded, peace, God bless.